Magandang araw po Sir El at sa lahat ng nakikinig. Ako pala si Eloy. Inirekomenda lang sa akin ng tropa ko ang channel nyo kasi sabi niya, bagay na bagay daw dito yung kwentong matagal ko nang kinikimkim. 26 years old na ako at taga Cabanatuan City, Nueva Ecija. Mekaniko ako sa isang motor shop malapit sa Maharlika Highway. Dahil hilig ko talaga ang mga motor, sideline ko na rin ang bumili ng mga second-hand na unit. Inaayos ko, tapos ibinebenta ko ulit. Nung isang taon, may nakita akong post online. Murang second-hand na motor. Medyo luma na pero maganda pa raw ang takbo. Nakausap ko yung nagbebenta, isang may edad na babae na nasa 60s na siguro. Mahinahon siyang magsalita at sinabi niyang sa yumaong asawa niya raw yun dating pag-aari. Hindi ko na tinanong kung ano ang ikinamatay. Masyado kasing mura yung presyo para palampasin. Kinuha ko yung motor at dinala ko sa bahay namin sa barangay Balicruz. Nung una, wala namang kakaiba. Maayos ang takbo at malinis ang makina. Pero nung ikatlong gabi, nagising ako bandang 3:00 ng madaling araw dahil sa tunog ng makinang umaandar. Malinaw na malinaw yung tunog at bilang mekaniko, kabisado ko ang ingay ng motor na yon. Akala ko na naginip lang ako, pero nung lumabas ako para tingnan, totoong umaandar yung motor sa labas ng bahay. Umiilaw pa yung buong panel nito kahit sigurado akong patay yun nung natulog ako at nakatago pa sa loob ng bahay yung susi. Nanginginig ang kamay ko habang lumalapit at nararamdaman ko pa yung init na lumalabas sa makina na parang nag-idle na ito ng ilang minuto. Pinatay ko yung makina. Naisip ko lang, baka nagka-short circuit lang ang wiring. Pero sa mga sumunod na gabi, paulit-ulit na nangyari. Palaging eksaktong 3:00 ng madaling araw na parang may nag-alarm o may sumusunod sa isang schedule. Sinubukan kong wag na lang pansinin nung una. Binuksan ko na rin ang buong ignition system para i-check, pero wala namang sira o mali sa wiring. Isang gabi, bago ko patayin yung makina, sumilip muna ako sa bintana ng kwarto ko. At doon ko nakita, may nakasakay sa motor. Isang mausok at maitim na figura. Walang malinaw na mukha pero bakas na bakas ang hugis ng tao na nakaupo at nakahawak sa manibela. At dahan-dahan itong lumingon pa itaas. Diretso sa bintana ko. Sa akin. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Bumigat ang dibdib ko na parang may nakadagan sa akin. Yung amoy ng gasolina at lumang goma, biglang napalitan ng mabahong amoy na parang pinaghalong sunog at lumang damit na matagal na nabasa at hindi nalabhan. Tumagal yun ng ilang segundo bago dahan-dahang naglaho yung anino. Kasabay nun, kusang namatay yung makina ng motor. Kinaumagahan, hindi ko man lang pinansin yung motor. Inalis ko lang sa isip ko at iniwan sa labas. Pero kinagabihan, nung umandar na naman ito sa parehong oras, hindi na ako lumabas ng bahay. Nakinig na lang ako mula sa kama ko habang nanginginig. Naririnig yung mahinang ugong ng makina na tumatagal ng ilang minuto bago biglang tatahimik. Ikinuwento ko to sa tropa kong nag-recommend ng channel nyo. Tinanong niya ako kung ano ba talagang nangyari sa huling may-ari. Doon ko lang naalaala yung sinabi nung matandang babae. Namatay daw ang asawa niya habang nakasakay sa parehong motor dahil sa aksidente sa National Highway. Ilang buwan lang bago niya ibenta sa akin. Nung sinubukan kong tawagan ulit yung number nung nagbenta, hindi na ito makontak.
Bago ko ibenta yung motor, nagtanong muna ako sa isang matandang kapitbahay namin na marunong sa mga ganitong kababalaghan. Sabi niya, kapag daw ang tao ay biglang namatay habang nakasakay sa sasakyan, minsan hindi agad natatanggap ng kaluluwa na patay na siya. Kaya bumabalik ito sa paborito niyang sasakyan sa parehong oras para ulitin ang huling biyahe niya. Sinabihan pa ako na dapat daw ipinabendisyonan ko muna yung motor bago ko inuwi. Kinabukasan, ibinenta ko agad yung motor online ng napakamura. Maalis lang sa bahay ko kahit luging-lugi ako. Nung isinasakay na yon sa delivery truck ng bumili, huling beses kong tiningnan yung panel board. At sa isang iglap, naamoy ko ulit yung amoy sunog na yun. Kahit patay ang makina at malamig ang simoy ng hangin nung umagang yun. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung kanino napunta yung motor. Pero kapag may pumasok sa shop namin na parehong modelo, hindi ko mapigilang mapatingin sa orasan. Natatakot na baka mag-alas 3 na naman ng madaling araw. Minsan din sa gitna ng gabi, parang naririnig ko pa rin yung malayong ugong ng makina kahit alam kong wala naman akong motor sa labas. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang akong Dandan. Mas gusto ko kasing manatiling pribado ang tunay kong pangalan. 29 years old na ako ngayon at nagtatrabaho bilang security guard sa isang warehouse sa Antipolo. Pero bago to, courier rider ako sa isang logistics company. Doon ko naranasan yung pinaka nakakatakot na kaganapan sa buhay ko. Sa isang kalsada papuntang Tanay, Rizal. Malapit na akong ikasal sa susunod na taon. At naiisip ko na baka panahon na para i-share to sa iba, kahit dito muna sa channel nyo. Isang gabi, dahil nag-overtime ako sa trabaho, inabot ako ng hating gabi sa daan. Halos alas 11 na nung pauwi ako sakay ng motor ko. Pagod na pagod ako, gutom, at gustong-gusto ko nang makauwi. Para makaiwas sa traffic sa highway, nag-shortcut ako sa kalsadang umiikot sa bulubunduking bahagi ng Tanay. Sikat yung daan na yon sa aming mga rider dahil sa mga kwento tungkol sa babaeng nakaputi na madalas daw magpakita roon kapag gabi. Dati, hindi talaga ako naniniwala sa mga ganoon. Habang bumabiyahe ako sa madilim na kalsada, hindi ko namalayang malayo-layo na pala ang narating ko. Walang ilaw ang mga poste at walang kabahayan. Puro madidilim na puno lang at yung liwanag ng headlight ko ang tanging gabay ko sa daan. Bago pa man mangyari yung kababalaghan, nagulat na ako ng kaunti sa daan. Papalapit ako sa gitna ng kalsada nang may kumislap na parang flashlight sa tabi ng puno. Bumagal ako kasi akala ko may naghihintay na sasakyan. Pero nang lapitan ko, wala palang tao. Alitap-tap lang pala na dumapo sa sanga. Napatawa na lang ako sa sarili ko kasi natakot ako sa wala. Hindi ko alam. Yun na pala ang huling beses na tatawa ako nung gabing un. Pagdating ko sa isang matarik na kurbada, may naaninag akong figura ng babaeng nakaputi. Nakatayo siya sa gilid ng daan at parang pumapara. Sa umpisa, naisip ko agad na baka modus to, kaya hindi ako huminto. Pinaharurot ko pa nga yung motor ko para makalayo agad. Gaya ng laging paalala sa amin ng mga matatandang rider. Pero pagkalampas ko sa kanya, biglang lumamig ng matindi ang likod ko. Tumingin ako sa side mirror at doon ko nakita ang mga
mapuputlang kamay. Parang kamay ng bangkay, maputla na may kaunting pangingitim o pagkaasul at nakahawak ng mahigpit sa magkabilang balikat ko. Wala akong naramdamang tumalon o umupo sa likod ko, pero ramdam na ramdam ko yung bigat at yung matinding lamig na dumadaloy sa buong likod ko na parang hinihigop ang init ng katawan ko. Hindi ako nakasigaw. Pilit kong pinigilan ang sarili kong magpanik kasi alam kong kapag sumemplang ako sa motor sa ganong kadilim na lugar, baka yun pa ang ikamatay ko. Nagdasal ako ng nagdasal sa isip ko habang tuloy-tuloy sa pagpapatakbo. Nakatutok lang ang mata ko sa kalsada. Bumabigat ang hininga ko. Parang may nakadagan sa dibdib ko at nanlalamig ang buong katawan ko kahit mainit naman ng gabi. Tumagal yon ng ilang minuto, pero sa pakiramdam ko, parang isang oras. Hanggang sa makarating ako sa isang barangay na maliwanag at may mga ilaw sa kalsada. Doon ko lang naramdamang unti-unting gumaan ang likod ko na parang may humihila sa kanya palayo. Nang tumingin ako ulit sa side mirror, wala na yung mga kamay, pero yung pangingilabot sa buong katawan ko. Tumagal talaga hanggang sa makauwi ako sa bahay. Kinabukasan, ikinwento ko to kay Mang Bador, yung matandang taxi driver sa terminal namin na halos 30 years nang nagmamaneho sa lugar. Sabi niya, hindi raw ako ang nauna. Marami na ring nagkwento ng ganoon sa parehong kalsada. Ayon sa kanya, may matinding aksidente raw na nangyari doon noong araw kung saan namatay ang isang batang babae sakay ng tricycle na nahulog sa bangin malapit sa kurbadang yon. Sabi pa niya, minsan daw talaga ay nagpapasakay ito sa mga bumabiyahe na parang hinahanap pa rin yung huling biyahe niya. Mula noon, hindi ko na kailanman sinubukang dumaan doon ng mag-isa. Pero minsan, kapag nag-overtime ako at kailangang umuwi ng gabing-gabi, naaalala ko pa rin yung malamig na hawak sa balikat ko. At hanggang ngayon, napapaisip pa rin ako kung bakit sa akin niya ginawa yun. Magandang araw po Sir El at sa lahat ng nakikinig. Unang beses kong ibabahagi ang karanasang ito na kahit sa pamilya ko ay bihira kong ikwento. Ako si Kaloy, 31 years old, at isang delivery rider dito sa Argao, Cebu. Dahil sa trabaho ko, nasanay na akong magmaneho ng motor kahit hating gabi na. Isang gabi, bandang alas 12 na ng hating gabi, pauwi na ako galing sa isang delivery sa kalapit bayan. Dadaanan ko yung lumang tulay na gawa sa bato malapit sa simbahan. Isa to sa pinakalumang istruktura sa amin na panahon pa raw ng Espanyol. Tahimik na tahimik ang lugar nung oras na yon. Tanging huni lang ng mga insekto at yung agos ng ilog sa ibaba ang maririnig mo. Bago ako makarating sa tulay, may napansin akong parang ilaw sa may gilid ng ilog na parang may naglalakad na may hawak na flashlight. Bumagal ako kasi akala ko may nangingisda lang. Pero nung tiningnan ko ulit, wala namang tao. Iniisip ko na lang na baka nagmamalikmata lang ako dahil sa pagod. Pero pagdating sa kurbada bago ang tulay, may nakita akong babaeng nakasuot ng puting bestida na nakatayo sa gilid ng kalsada. Lumapit ako at tinanong ko kung kailangan niya ng sakay. Tumango lang siya nang hindi nagsasalita, saka sumakay sa likod ng motor ko. Kakaiba, kasi wala man lang akong naramdamang bigat sa motor nung sumakay siya. Pero habang tumatakbo kami papunta sa tulay,
Unti-unting lumalamig ang batok ko. Hindi to yung karaniwang simoy ng hangin sa gabi. Para talagang may umiihiip ng direkta sa likod ng leeg ko. Napakalamig. Napansin ko rin sa side mirror na parang humahaba yung buhok niya. Kanina lang hanggang balikat lang yon. Pero ngayon humahagpos na sa hangin at halos umabot na sa baywang niya. Hindi na ako nangahas na lumingon sa likod sa sobrang takot. Nanginginig na ang mga kamay ko sa manibela kaya pinabilis ko na lang ang takbo para makalampas agad sa tulay. Nang nasa gitna na kami ng tulay, naramdaman ko ang malamig na hininga mismo sa may tainga ko. At doon, malinaw na bumulong ang boses ng babae. "Salamat sa pasabay, Kaloy. Dito na ako." Nagtaasan ang balahibo ko. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Bago pa man ako makasagot o makalingon, biglang gumaan ang motor at nawala ang presensya niya. Kasabay noon, may naamoy akong matamis pero mabaho. Parang amoy ng bulok na bulaklak na matagal na nababad sa maruming tubig. Hindi na ako huminto. Diretso na ako sa pagpapatakbo pa uwi habang nanginginig ang buong katawan. Kahit malapit na ako sa barangay namin, paulit-ulit pa rin akong tumitingin sa side mirror sa takot na baka nasa likod ko pa rin siya. Kinabukasan, ikinuwento ko to sa isang matandang kapitbahay namin na marami ang nakakaalam sa kasaysayan ng bayan natin. Sabi niya, marami na raw talagang nakaranas ng ganun sa tulay. May nagpakamatay daw kasing babae doon noong araw sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog at hanggang ngayon ay nagpaparamdam pa rin sa mga nagmamaneho ng mag-isa sa gabi. Simula noon, iniiwasan ko ng dumaan doon kapag gabi na. Pero kapag napipilitan akong dumaan, hindi ko mapigilang mapatingin sa kurbada bago ang tulay. Na parang may bahagi sa akin na nag-aabang na baka nakatayo ulit sa doon at naghihintay ng susunod na masasabihan niya ng salamat. Magandang araw sa lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bonbon. 24 na taong gulang na po ako ngayon at nagtatrabaho bilang call center agent sa Lucena City. Pero taga Sariaya. Quezon po talaga ako. Ikinukwento ko ito ngayon dahil ilang linggo na akong hindi mapakali tuwing may nadadaanan akong sarado o abandonadong tindahan sa gilid ng kalsada. Laging bumabalik sa isip ko ang naranasan ko noong ako'y 17 taong gulang pa lamang. Taga-Sariaya kami at bahagi na ng pang-araw-araw naming buhay ang magbike papunta sa bahay ng mga kaklase para mag-aral. Isang hapon, habang pauwi ako mula sa bahay ng kaibigan ko, dumaan ako sa isang tahimik na kalsada na medyo malayo sa sentro. May mga puno ng niyog sa magkabilang gilid at walang masyadong ilaw. Biglang naflatan ang gulong ng bike ko. Parang natusok ng matulis na bato. Naglakad-lakad ako habang hinihila ang bike. Hanggang sa may namataan akong maliit na vulcanizing shop. Medyo tago ito at halos hindi mo mapapansin kung hindi ka naglalakad. Mabilis akong lumapit dahil sa tuwa na may mahihingan ako ng tulong. Pero nang tumingin ako sa loob, walang tao. Wala man lang nakabantay at ang ilaw ay napakahina lang. Parang kandila o bateryang lampara. May amoy gasolina at lumang goma na tumambad sa akin. Pamilyar na amoy sa mga vulcanizing shop kaya hindi ko muna pinansin. "Hello? May tao po ba?" Tawag ko. Walang sumagot. Habang naghihintay ako,
Napatingin ako sa madilim na sulok ng shop kung saan nakatambak ang mga lumang gulong. Doon ko nakita. Hindi ko agad naintindihan noong una hanggang sa kumurap ako at tumitig ng mabuti. Kalahati lang ng katawan ng tao ang nasa sulok. Mula baywang pababa lang, nakatayo at walang itaas na bahagi. Parang nakashorts ito, matigas ang tayo at hindi gumagalaw. Nanlamig ako ng husto. Akala ko nung una ay mannequin lang o parte ng gulong, pero nang bahagyang humakbang ang mga paa, isang dahan-dahang hakbang papunta sa akin. Doon na ako natakot ng sobra. Iniwan ko na lang ang bike ko roon at tumakbo ako pauwi nang hindi na lumingon kahit alam kong malayo pa ang bahay namin. Hindi ko agad sinabi sa mga magulang ko ang totoong nangyari. Sinabi ko na lang na nasiraan ako at naiwan ko ang bike. Pagkalipas ng ilang araw, sinamahan ako ng dalawa kong kaibigan pabalik sa lugar para bawiin ang bike ko dahil sayang din kung iiwan lang. Pero nang dumating kami roon, wala nang vulcanizing shop. Bakanting lote na lang ang naroroon. Puro damuhan at walang bakas na may nakatayong istruktura kailanman. Naguluhan kaming lahat. Nagtanong kami sa mga kapitbahay sa malapit. At ayon sa isang matandang lalaking nakatira doon mula pa noong bata siya, wala talagang itinayong vulcanizing shop doon kailanman. Bakanteng lupa lang daw talaga yun na hindi na ibenta o naipaupa. Hanggang ngayon, hindi ko na nakita pa ang bike ko. Wala man lang bakas nito sa lugar kung saan ko ito iniwan. At kapag dumadaan ako sa mga tahimik na kalsada sa amin, hindi ko mapigilang tumingin sa mga madidilim na sulok. Parang may naghihintay pa rin doon na susunod na dadaan. Magandang araw po sa inyo. Pagkatapos kong mapakinggan yung kwento nyo tungkol sa mga batang may di nakikitang kalaro, naalaala ko bigla yung karanasang hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin sa akin ng pangingilabot. Ako pala si Rowena, 19 years old at nag-aaral sa isang universidad dito sa Bacolod City. Dito rin ako lumaki sa Barangay Villamonte, sa isang subdivision na tahimik at maraming puno ng mangga. Nung mga 4 o 5 years old pa lang ako, may lagi akong nakakasamang batang babae tuwing nagbabike ako sa subdivision namin. Ana ang pangalan niya. Hindi ko na maalala kung paano kami unang nagkakilala. Basta palagi kaming nagkikita tuwing hapon, mga alas 4 o alas 5, malapit sa basketball court. Kasama ko siyang naglalaro, tumatakbo at nagkukwentuhan ng mga bagay-bagay na pambata. Sabi ng nanay ko noon, madalas niya raw akong nakikitang mag-isa sa labas na nakikipag-usap sa hangin at tumatawa ng walang kasama. Pinapauwi niya ako, pero hindi ko naiintindihan kung bakit. Kitang-kita ko naman kasi si Ana. Parang normal lang siyang bata. May mukha, may boses, at may kulay ang damit na naaalala ko pa hanggang ngayon. Isang hapon, inaya ako ni Ana na pumunta kami sa isang bakanting lote sa dulo ng subdivision. Lugar na iniiwasan ng mga tao kasi madamo at matataas ang halaman. Tumanggi ako kasi pinagbawalan ako ng nanay ko na pumunta doon. Nagtampo si Ana at simula nung araw na yon, nag-iba na ang pakiramdam ko kapag kasama ko siya. Naging napakatahimik niya at hindi na masayahin. May mga oras na nararamdaman kong nakatitig siya sa akin ng matalim.
Minsan, habang naglalaro kami, biglang lalamig ang hangin kahit tirik ang araw at pakiramdam ko may bumubulong malapit sa tainga ko. Mabilis at parang nagmamadaling boses pero hindi ko maintindihan ang sinasabi. Isang beses, habang nasa loob ako ng bahay, tumingin ako sa bintana at nakita ko si Ana sa labas. Nakatayo lang siya sa gilid ng bakod, hindi kumikibo at nakatitig sa akin. Tinawag ko siya para pumasok, pero umiling lang siya at dahan-dahang naglaho na parang usok sa liwanag ng hapon. Hindi ko muna ito sinabi sa mga magulang ko kasi natakot akong mapagalitan. Pero nagsimula na ring makaramdam ang pamilya ko. Madalas nawawala ang mga gamit sa bahay at minsan nakakarinig sila ng footsteps ng maliit na paa na tumatakbo sa itaas kahit gabi na at tulog na ako. Hanggang sa isang gabi, nagising kaming lahat sa lakas ng kalampag mula sa kusina. Pero wala namang taong nandoon at walang nahulog na gamit. Dahil sa mga kakaibang pangyayari, nagdesisyon ang mga magulang ko na lumipat kami ng bahay pagkalipas ng ilang buwan. Doon na tuluyang nawala si Ana sa buhay ko. Nalaman ko na lang nung malaki na ako habang nagkukuwentuhan kami ni Mama na wala pala talagang ibang nakakakita kay Ana kundi ako lang. Kahit ang mga kapitbahay namin, sinabing walang batang ganoon ang pangalan sa lugar. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano o sino talaga si Ana. Pero minsan sa kalagitnaan ng gabi, naaalala ko pa rin yung malamig na bulong sa tainga ko na parang naghihintay pa rin kung sasama ako sa kanya sa bakanteng lote.